Guys, shoutout natin si Sir Rico. Sir Rico, ito po yung sewing machine na in-order dito po sa ating shop. Okay, so ito po yung freebies ng ating sewing machine. At ito po yung saksakan natin, sir. Dito po natin siya isasaksak. At yung wire ng ating transformer, isasaksak natin, ma'am, sa regular outlet, sir, ma'am. Okay? Tapos ito po yung outlet natin saksakan sa ating unit. Huwag po natin siya, sir, isasaksak ng direkta. Kailangan po dumaan po siya sa ating transformer. Ito po yung wire ng ating sewing machine papunta po sa transformer. Ating wire ng ating transformer diretso po sa outlet. So, ito na po siya, sir. Gagawin po natin ito ng full video tutorial kung paano po natin siya gagamitin at papaanda rin. Okay, so ito po may stick po akong bibigay sa inyo para po doon nyo po ilalagay yung sinulid natin, sir. Ayan po siya. Okay, so tatanggalin ko po yan dahil ipapaliwanag ko muna sa iyo kung paano po natin yan lalagyan ng sinulid papunta sa baba at papasok sa karayom. Okay po, sir. Ayan po siya, sir. Ganyan. Ito muna. Okay, taklob. Ilalagay natin dyan. At ito po siya. Then, ilalagay natin dito sa likod yan, sir. Ayan. Okay. Kailangan makita nyo po siya, sir. Ayan. At hindi ko na po ito tatanggalin, Sir Rico. So, kailangan maipit po dito, sir, yung unit natin na sinulid. Patas. Ayan. So, may hook po tayo doon. Tataas natin siya. Ganyan. Tapos, idediretso natin dito. Ayan. Then, pagkatapos, sa butas na po ng karayom. Ayan. So, ipapasok po natin siya sa butas ng karayom. Straight line papunta po sa likod, Sir Rico. Okay? So, yun po yung procedure ng pagpasok ng sinulid natin. So, ito po siya, Sir Rico. Ayan. Gaganyan natin yan. Papasok po siya sa likod para makita nyo po siya. So, ito po siya, Sir Rico. Naipasok na natin yung sa ilalim naman po. Ito naman po siya, sir. Ayan. So, ito po yung bobbing natin. At kung sakaling gusto nyo po magpundo ng sinulid, ito po siya, tatanggalin nyo lang po yan, ilalagay nyo po dito, itutulak nyo po at i-press mo po dyan, tapos refilling tree na po siya. Pagkatapos, tanggalin nyo po siya, ayan, balik nyo po to, sir. Ayan. Okay, so ganyan lang po siya kadaling lagyan, sir. Tapos ito naman, ilalagay natin dito. Tapos meron po tayong papasokan doon na maliit na hiwa. Ganyan po siya. Tapos, ilalagay natin ito. Ayan. So, kakainin niya po. Pagkatapos niya po, pick upin yung sinulid na nanggaling sa bobbing. Gaganin natin yan. Isasarado natin yan. Then, i-testing muna natin yung mga design ng ating unit bago po natin ilagay yung aging na sinasabi ko po sa live ko. Okay? Sa Mato Sewing Machine. At kung sakaling gusto nyo po magpa-video tutorial po, Sir Rico, sa Facebook page natin, Mato Sewing Machine Vlog, doon po tayo mag-video tutorial. So, ito po yung mga design ng ating unit. May mga iba't ibang klaseng zigzagger. Ayan. So, napaka-smooth po siya, sir. Ayan. Okay. Ayan. Then, sunod naman po natin dyan. Pwede natin lagay sa low speed. At straight line, hanapin natin yung straight line na tatlong klase. Pwede po natin siya subukan yung pang normal. Ayan. Ayan. Napaka-smooth po ng takbo ng ating unit. Ayan. Okay. So, ito na po, sir, yung ginawa po niyang design. Straight line, tapos zigzag. Tapos, hindi lang po dyan nagtatapos, Sir Rico, dahil pwede nyo po gawin yung lahat ng makikita nyong design dito. Ayan. Ayan, may mga double stitch na running. Tapos, mayroon din po siyang pang-aging na ordinary na wala siyang cutter blade. Ayan, parang ganito po siya. Ito po siya. Ayan. Gaganyo po na natin siya. Okay. Tapos, kahit anong design, pwede nyo po ipagawa dito, Sir Rico. Pagkatapos natin gawin, din pang-garterize. Hanapin natin yung mga pang-garterize niya. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Tapos, ilalagay natin yung ating aging cutter para makita natin siya. Okay? So, ganito po pag maglalagay po tayo, itataas muna natin yan. Tapos, tatanggalin muna natin itong pressure foot. Lagyan natin dito. Ito po yung pressure foot ng pang-aging natin. Okay? Ayan po siya.
Ayan. Kunin natin, tapos ilagay natin dito sa loob. Then, ibaba natin yan. Ibababa po natin ito. So, kailangan po nito, may butas na maliit po dito, sir. Ito po siya. Ito yung pinakamaliit na butas sa gitna. Ayan. May butas po dun sa gitna. Ito po siya. Ito po yung itatapat natin, sir. Pag naitapat natin yan, itataas po natin to. So, hindi na po siya gagalaw. Pag hindi natin yan naitaas, gumagalaw po yan. Okay? Pag naitaas natin ito, so hindi na po siya gagalaw. So, naka-fix na po siya, sir. Tapos, pwede natin ilagay yung freezer foot niya. Kasi ito po yung magiging aging cutter natin sa tela. Kaya, napakaganda itong unit natin, sir. Ayan. So, ipapakat natin sa kanya. Itutulak muna natin ng ganyan. Okay, tapos papunta po tayo sa zigzag dito, isa, dalawa. Hindi yung pangatlo po, sir. Yung pangalawang zigzag ang hahanapin natin. Para mas maganda po yung result ng ating aging. Ayan. So, ito, itutulak nila po siya ng maiksi. Ayan, para makain niya po yung tela at makating niya po siya, sir. Ayan. Okay. So, ayan, kinakat niya po yung tela natin at ginagandahan niya po yung takip. Ayan po siya. Ayan. So, ito po siya, sir, yung kinat po niya. So, hanggang dito lang po, sir, yung video natin. At kung meron po kayong mga katanungan, promise ko po sa inyo, palagi nyo po kami kukontakin sa Facebook account natin sa Mato Sewing Machine Vlog para palagi po namin kayo masuportahan, ma-guide, at maalalayan dito sa sewing machine na inabid nyo po sa amin, sir. Okay, so dito ko lang po ito ilalagay para makita nyo po. Ayan. Tapos, tataas ko lang po ito ng ganyan at ibabalik ko na po ito, Sir Rico. Ayan. So, maraming salamat kay Sir Rico sa pagtitiwala sa ating store. Ayan. So, ibabalik ko na po ito. Okay. Tapos, ayan. Then, papatong natin dyan. Okay. So, thank you so much, Sir Rico. God bless and more power po.